Panginoon, ihanda mo sa iyong sasabihin. Susundin kang buong puso. Bawat utos mo'y gawin. Nakikinig po ako, O Diyos, kausapin mo. Nawa nga ay kausapin tayo ng ating Panginoon Diyos at tayo'y handang makinig at matuto at gawin ang kanyang mga itatagubilin sa atin. Sa ating mensahe para sa hapong ito, kahabagan at katapatan, buhat sa series ng Sa Ilang. Binibigay ko na sa inyong tagapagdala ng mensahe ng ating Panginoon Diyos sa hapong ito, Brother June Medalla. September 23, 1972. 49 na taon nakalipas nung 3 days ago. Ano po ang maalala nyo sa petsang ito? Inaalala ng karamihan, lalo na ganitong kapanahunan sa eleksyon, ang pagdeklara ng martial law sa ating bansa. Isang pagbalik sa kasaysayan at pag-alala sa masalimuot na pangyayari sa ilalim ng isang diktadurya. Sabi nga nila, never again. At maraming mga bagay na matatawag natin na ito'y isang turning point sa kasaysayan ng ating bansa. At marahil pwede nag-iba ang direksyon ng ating bansa kung hindi nagkaroon ng deklarasyon ng martial law. Subalit, wala na tayong magagawa. Yan ay nakalipas, yan ay isang kasaysayan na dapat nating tingnan at dapat may matutunan tayo bilang isang bansa. At nandito tayo sa isang similar na sitwasyon sa ating pag-aaral na isang turning point din ng isang bansa nung ilang libong taong nakalipas. At ito ay patungkol sa bayan ng Diyos, ang Israel, sa kanilang pagtungo sa lupang pangako mula sa pagtubos ng Panginoong Diyos mula sa Ehipto. At kaya sa puntong ito, sa ating patuloy na pag-aaral sa mga bilang, ay nandun na ang bayan ng Diyos sa kanilang paglalakbay sa bungad ng lupang pangako. At tanaw na nila ito. At posibleng makuha na nila o makamtan na nila. Makarating na sila sa pangako ng Panginoon. Subalit, hindi yon ang nangyari sa ating nakita sa mga nakalipas na pag-aaral natin. Numpisa natin to sa pag-aaral sa Kabanata 11 at 12, sa pagkahulog ng bayan ng Israel, bunga ng kanilang sa kadahilanan ng kanilang pag-angal. At kumalat ito sa buong bayan ng Diyos, maging sa pamilya ni Moises. Subalit, pinustusan ang bayan ng Diyos at nakarating na sila sa yugto ng kanilang paglalakbay. Kaya nung tiningnan natin sa Kabanata 13 at 14, nakita natin ang bantog na kwento, ang patungkol sa mga espiya na isinugo mula sa mga lipi ng Israel upang siyasatin ang Kanaan. Inatasan sila na magbigay ng ulat tungkol sa lupain at marahil ito ay para bigyang kumpiyansa at palakasin ang bayan ng Diyos. At sa 40 araw na pagsisiyasat, may dalawang nagresulta ng dalawang ulat. Isang ulat mula sa mayorya at isang ulat mula sa minorya. At ito ay naging batayan ng desisyon ng bayan upang sundin kung ano yung anong gagawin nila sa susunod na yugto ng kanilang paglalakbay. Subalit, alam natin na kapahamakan ang nangyari sa unang henerasyon sapagkat ang kanilang sinundan ay ang ulat ng mayorya. At sa nakaraan, tiningnan natin ang paghihimagsik ng bayan laban sa Diyos at maging sa kanyang mga alagad. At ang sabi natin, ang ating mensahe ay ang paghihimagsik na dulot ng kawalan ng paniniwala sa marunong na plano ng Diyos ay nararapat hatulan. At ito yung banta ng Diyos, paghatol dahil sa paghihimagsik ng bayan dulot ng ulat ng mayorya. At dalawang magkasulungat na pag-uugali ang ating nakita. Tiningnan natin yung isang babala, kawalan ng pag-asa sa paghihimagsik, at may isang paghihikayat, pag-asa sa pamamagitan. At sa patuloy nating
tingin sa Kabanata 14, susundan natin ang kasagutan ng Diyos sa pamamagitan o sa pananalangin ni Moises. At muli, aanyayahan ko kayong buksan ang ating mga banal na kasulatan sa mga bilang 14. Hindi po natin babasahin ang lahat. Mag-uumpisa tayo magbasa mula sa talatang 20 hanggang 25. Lulundag po tayo sa talatang 39 hanggang 45. Numbers 14, verses 20 to 25, and then verses 39 to 45. Ganito po sinasabi. At sinabi ng Panginoon, ako'y nagpatawad ayon sa iyong salita. Gayunman, na kung paanong ako'y buhay at kung paano'y napupuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang buong lupa, wala sa mga taong iyon na nakakita ng aking kaluwalhatian at ng aking mga tanda na aking ginawa sa Ehipto at sa ilang, ngunit tinukso pa rin ako nitong makasampung ulit at hindi dininig ang aking tinig ang makakakita sa lupain na aking ipinangako sa kanilang mga ninuno, at walang sino man sa kanila na humamak sa akin ang makakakita nito. Ngunit ang aking lingkod na si Caleb, sapagkat siya'y nagtaglay ng ibang spirito at sumunod ng lubos sa akin, ay dadalhin ko sa lupain na kanyang pinaroroonan at aariin ng kanyang mga binhi. Ngayon, sapagkat ang mga Amalekita at ang mga Kananeo ay naninirahan sa libis, bumalik kayo bukas at kayo maglakbay sa daan patungo sa dagat na pula. Talon po tayo sa talata 39. At sinabi ni Moises ang mga salitang ito sa lahat ng mga anak ni Israel, at ang bayan ay lubhang nanangis. Kinaumagahan sila'y maagang bumangon at umakyat sa taluktok ng bundok na sinasabi, narito kami, at kami ay aakyat sa dakong ipinangako ng Panginoon sapagkat kami ay nagkasala. Ngunit sinabi ni Moises, bakit sinusuway ninyo ngayon ang utos ng Panginoon? Yan ay hindi magtatagumpay. Huwag kayong umahon, baka kayo'y masaktan sa harap ng mga kaaway, sapagkat ang Panginoon ay hindi ninyo kasama. Sapagkat naroon ang mga Amalekita at ang mga Kananeo sa harap ninyo, at kayo'y babagsak sa tabak, sapagkat kayo'y tumalikod sa pagsunod sa Panginoon, kaya't ang Panginoon ay hindi ninyo makakasama. Ngunit sila'y nagpumilit, umakyat sa taluktok ng bundok, gayunman, ang kabanang tipan ng Panginoon at si Moises ay hindi lumabas sa kampo. Nang magkagayon, ang mga Amalekita at ang mga Kananeo na naninirahan sa bundok na iyon ay bumaba. Nilupig sila at hinabol hanggang sa Horma. Sa kabila ng pagtalikod ng bayan ng Diyos, naging mabuti ang tugon ng Diyos dahil sa pamamagitan ni Moises. Tunay na matapat ang Diyos sa kanyang tipan at ang kanyang mga pangako ay laging maaasahan ng kanyang bayan. Ngunit hindi pa tapos ang plano ng Diyos para sa kanyang bayan. Maging sa pagkahulog nito sa lubhang pagkakasala ay hindi nagbago ang layunin ng Diyos. At muling pinatunayan ng Diyos ang kanyang katapatan sa kanyang tipan. Sa yugtong ito na kanilang na sila'y tumalikod at nagbabanta ang Panginoon ng paghatol, hindi pa rin sila iniwan sa kabila nito. At ang mensaheng gusto kong dalhin para sa atin sa hapong ito ay ganito. Sa kabila ng pagkasala ng kanyang bayan, ang layunin ng Diyos ay magtatagumpay dahil sa kanyang katapatan sa tipan. Sa kabila ng pagkasala ng kanyang bayan, ang layunin ng Diyos ay magtatagumpay dahil sa kanyang katapatan sa tipan. Despite the sin of His people, God's purpose will triumph because of His covenant faithfulness. Pagkatapos ng pamamagitan ni Moises para sa bayan ng Diyos,
ang tugon ng Diyos ay kapatawaran at hustisya. Kaya ngayon, paano ito pinagsasama? Yan ang ating titingnan. Dalawang bagay ang tutunghayan natin. Una, ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi pagkalimot. Pangalawa, ang paghuhukom ng Diyos ay naantala, ngunit hindi pinalampas. Tingnan natin yung unang bagay na paano pinagtambal ang kapatawaran at hustisya. Ang pagpapatawad ng Diyos ay hindi pagkalimot. God's forgiveness is not forgetting. Ang tugon ng Diyos sa pananalangin ni Moises ay biyaya. Sa kabila ng pagtalikod ng Israel, hindi ito tinanggihan o tinalikuran o iniwan sa kanyang sarili. Ang pagpapatawad ng Diyos ay naaayon sa kanyang karakter. Ito yung nakita natin sa pananalangin ni Moises para sa kanyang bayan. At dahil sa kapatawaran ng Diyos, siya ay magpapatuloy na gawin ang kanyang layunin sa Israel kasama ang nakababatang henerasyon. Marahil, kung tingnan ng karamihan, bigo ang tao, ngunit magpapatuloy ang bayan ng Diyos dahil sa kanyang kapangyarihan. Ito ay nagtuturo sa atin, nagpapaalala sa atin na ang kapatawaran ay ang pagpapatuloy ng tipanang relasyon sa bayan ng Diyos sa kabila ng pagiging makasalanan. Forgiveness is the continuance of covenant relationship with God's people in spite of sinfulness. Walang kinalaman ang kapatawaran sa pagkalimot. Hindi kinansila ang kapatawaran. Hindi kinansila ng kapatawaran ang banal na parusa ng Diyos. Kung pamilyar tayo sa sacrificial system ng bayan ng Israel, ito yung sistema ng pag-aali ng handog ayon sa Levitico 10, talatang 17, ang pagkain ng pari na handog na karne sa paglilinis ay nangangahulugan na dinadala ng pari ang kasalanan. Sa ganitong paraan, nakikilahok siya sa proseso ng pagkakasundo na kinukumpleto ng Panginoon kapag pinatawad nito ang isang nagsisising makasalanan. Ang pag-ako ng Panginoon ng kasalanan ay pagpapatawad. Ang kahulugan nito ay pagpapatuloy ng ugnayan o relasyon ng Diyos maging sa mga makasalanan. Ganito po yung larawan patungkol sa kanilang sistema ng mga sakripisyo na sinasagawa ng pare. Ang tugon ng Diyos sa panalangin ni Moises na sinasabi sa talatang 20 ay, ako'y nagpatawad ayon sa iyong salita. Ito ay naglalarawan ng gawang pamamagitan ni Jesus. Ang pamamagitan ni Jesus ay mas higit kaysa pamamagitan ni Moises, kung saan ang pangakong kaparusahan ay naghihintay sa lahat. Ang Panginoong Jesus ay namagitan para sa kanyang mga niligtas na may sinasabi o nagsasabing, hayaan na ang kanilang kaparusahan ay ibilang sa akin at ang aking mga pagpapala na aking nakamtan ay ibilang o ipagkaloob sa kanila. Di ba ito isang kamanghamanghang biyaya? Ganito po ang nangyayari dahil sa ginawa ng Panginoong Hesus sa krus. Kapatawaran para sa mga makasalanan. Kaya ang Ama ay nagpapatawad dahil sa salita at pagsunod ni Jesus, sa perpektong pagsunod ng Panginoong Hesus, sa kanyang buhay hanggang sa kamatayan, nalugod ang Ama at tinanggap ang ginawang paghalili ng Panginoong Hesus. Ito'y pagpapatuloy ng tipan ng Diyos sa kabila ng pagtanggi at paghamak sa Diyos ng kanyang bayan. Ang habag at ang katapatan ng Diyos ay nagtatagumpay kahit na sa ating paulit-ulit na kasalanan o pagkakasala.
Marahil marami sa atin ang pamilyar na meron tayong tinatawag na Treaty Among Nations o mga kasunduan. Isang naging issue ito sa ating Senado dahil ang pagpapatibay ng isang kasunduan o treaty ay kaakibat o kasama ang Senado. Hindi pwede at saka hindi pwedeng tanggihan ng Pangulo ang isang talikuran, ang isang kasunduan kung walang pahintulot ng Senado. Kaya hindi ito basta pwedeng talikuran ng isang bansa sa kanyang pakikipagkasundo sa ibang bansa. Subalit iba ang tipan ng Diyos. Hindi siya tumatalikod maging sa kakulangan ng mga kanyang kasundo. Dahil siya mismo ang nagtataguyod. Dahil nakasalalay dito ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng Diyos na banal. Kaya nawa, ang hamon nito sa atin ay patuloy tayo na mamangha sa katapatan ng Diyos sa kabila ng iyong kakulangan at kasalanan. Namamangha ka pa ba sa katapatan ng Diyos sa kabila ng iyong mga pagkukulang, sa kabila ng iyong mga kasalanan sa araw-araw? Kaya ang tanong, hanggang kailan magtitiis at makakatagal ang Diyos sa panghahamak ng kanyang bayan? Ang sagot niyan ay gaano man katagal aabutin upang makamit ang kanyang soberanong layunin at matupad ang kanyang mga pangako ay gagawin ng Diyos. Hindi niya tatalikuran o iwan ang kanyang bayan, subalit gagawin ang ayon sa kanyang plano. Nakaplano na yan sa Panginoon. Kaya ang nangyayari sa ating kasalukuyan ay ang pagtupad ng kanyang mga mabuting layunin. Mahabang panahon ang kailangan upang matuto ang kanyang bayan. Sa halip na makapasok sa lupang pangako, pinabalik ng Diyos bilang kaparusahan. At may pagtuturo. At 40 taon sila roon. Kaya tuturuan niya ang Israel ng 40 taon sa ilang. Malayo sa nakakagambala. Ang isang kalamangan ng buhay sa ilang ay ito ay mga ngailangan ng pagtitiwala sa lubos sa Diyos. Kung walang pagdalaw ng kahabagan ng Diyos, hindi sila mabubuhay. Ang pag-asa ng bayan ng Diyos sa ilang ay kung ang Diyos ay tutupad sa kanyang mga ipinangako. At yan ay nangyari. Maging sa kanilang kasaysayan. Marahil ganyan ang ating sitwasyon dahil sa ating pagkakasala. Parang nasa ilang. Tinuturuan tayo magtiwala at pakaisipin ang ating pagpapahalaga sa Diyos at sa kanyang salita. Ito'y muling pagpapatunay ng kanyang katapatan sa kanyang mga kinatipan. Subalit may namumukod na isang pangalan ng mga Israelita sa ilang. At yan ay si Caleb. Siya'y matyagang dumikit. Kung tutuusin, hindi siya dapat itapon sa ilang dahil siya'y naging tapat. Ngunit hindi siya umangal at nagreklamo. Siya'y matyagang dumikit sa Diyos at sa mga tao. Sumama siya ng maluwag sa kanyang kalooban dahil sumunod siya sa kalooban ng Diyos, hindi lamang para sa bayan na tumalikod ng Diyos, maging para sa kanya. Anong pinagkaiba kay Caleb? Siya ay nagtaglay ng ibang espiritu at sumusunod ng lubos sa akin. Yun ang patutuo ng Diyos patungkol kay Caleb. Bukod kay Moises, siya ang kinilalang bilang aking lingkod. Yun yung itinawag ng Diyos kay Caleb. Siya ay aking lingkod. Ang totoong lingkod ng Diyos ay nagtitiwala sa Diyos at may buong pagsunod sa kanyang salita. Buong pananampalataya sa Diyos sa gitna ng hirap at kagipitan. At yan ang patutuo ni Caleb sa kanyang patuloy na paglakbay kasama ng kanyang mga kababayan
At marahil, ang pinakamalaking ambag ni Caleb sa ilang ay ang pagsasanay at impluensya sa susunod na henerasyon bago ito tuluyang makapasok sa lupang pangako. Naging bahagi siya sa paghanda nito. Ang kanyang impluensya kay Othniel, kung pamilyar kayo sa mga hukom, ang kanyang manugang ay mukhang ginaya o ang paggaya sa kanyang maningning na gawain na mapapansin natin o makikita natin sa mga hukom. Buo ang pagtitiwala ni Caleb na naglingkod siya sa Diyos at sa kanyang bayan. O pwede nating sabihin sa Ingles, it is time of serving, not just serving the time. Naglingkod at hindi nagpalipas ng oras at naghintay. Parang 40 taon, maghihintay po ako bago makapasok sa lupang pangako. Subalit hindi ganoon ang saloobin ni Caleb. Walang pagsayang sa panahon na ginugol niya sa ilang kasama sa mga pinarusahan at maging sa mga kabataan. Marami sa atin ang nakakilala kay Charles Colson o ang isang palayo niya ay si Chuck Colson. Siya ay naging hatchet man ni President Nixon. At ayon sa ulat, siya ay naging Kristiyano noong taong 1973 sa kanyang pagbabasa ng aklat ni C.S. Lewis na may pamagat na Mere Christianity. Subalit, nung siya ay makukulong dahil sa Watergate scandal noong 1974, 7 buwan ang kanyang ginugol. 7 buwan ang kanyang ginugol sa kulungan upang pagsilbihan ang sentensyang ito. At doon sa loob ng kulungan, nakita niya ang kawalan ng katarungan, maging ang kakulangan sa kulungan. At ito ay inisip niya na isang panawagan mula sa Diyos upang magministeryo sa kulungan kung nasaan siya. Kaya nagtaguyod siya ng mga pagbabago sa loob. Noong 1976, itinatag niya ang tinatawag na prison fellowship kung saan ito ay nagmiministeryo sa mga nasa kulungan sa pamamagitan ng pagtuturo ng salita ng Diyos. At sumunod na 3 taon, 1979, ito ay lumawak. Kaya ang pangalan nito ay naging Prison Fellowship International. At sa kasalukuyan, mahigit 120 bansa ang sakop ng ministeryong ito. Maging sa isang hindi kanais-nais na kalalagayan kung saan dinala ng Panginoon si Chuck Colson. Siya ay hindi nagpabaya. Naging abala para sa gawain ng Diyos. Maging sa ganung katatayuan niya. Kaya napakagandang paalala tulad ng kay Caleb na meron tayong dapat na ginagawa sa ganitong mga kapanahunan, lalo sa panahon ng ating pandemya. Ngunit pangalawa, ang paghuhukom ng Diyos ay naantala, ngunit hindi pinalampas. God's judgment is delayed, but not denied. Ayon sa Diyos, sumumpa siya na hindi makakamtan ng unang henerasyon ang lupang pangako. Dahil sa kabila ng kanyang pagpapakita ng kanyang kaluwalhatian, nagduda ito. Hindi pinaniwalaan ang kanyang salita at ang kanyang kapangyarihan. Pinagdudahan nila ang Diyos sa kanyang kakayanan na tuparin ang kanyang pangako. Nagpapatawad ang Diyos, ngunit hindi niya nakakalimutan ang mahabang kasaysayan ng pagsuway ng kanyang bayan. Nabanggit kanina sa ating pagbabasa, ang makasampung ulit tinukso nila ang Diyos. May ibang nagsasabi, binilang nila yung 10 beses kung saan tinukso ng bayan ang Diyos. Kaya meron silang listahan ng 10 nangyari. Subalit, marahil ito ay paglalarawan ng mahabang panahon kung saan ginawa ng Israel ang patuloy na pagsuway sa Diyos. Ang parusa na ipinagpaliban ng Diyos
Kung maalala niyo sa Exodo 32, talatang 34, patungkol sa gintong guya, ay hindi na dapat maantala. Kaya ang paulit-ulit na pagtanggi sa biyaya ng Diyos ay hahantong sa paghuhukom ng Diyos na tila naantala. Repeated rejection of God's grace will bring forth God's long-delayed judgment. Hindi inaalis ang makatarungang pakikitungo ng Diyos sa Israel sa kabila ng kanyang habag at biyaya. Ang pagnanasa ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian ay nangangahulugang hindi pinapalampas ang kasalanan. Hindi pwedeng ibaliwala ang pagkakasala ng kanyang bayan. Bagaman nagpapatawad ang Diyos, may paghatol laban sa mga hindi nagtiwala sa Kanya. Ito yung mga rebelde na kinabibilangan ng may edad 20 pataas. Kung pamilyar kayo sa aklat ng mga bilang sa unang kabanata, ito po yung listahan ng mga mandirigma kung saan nagkaroon ng census. Ang edad ng 20 pataas ay sinulat doon. Samantala, agarang kaparusahan ang iginawad sa 10 espiya. Bakit? Dahil sila ang naging sanhi sa pagtalikod ng bayan. Kaya ayon sa pahiwatig ng karamihan, na mas ninais nila na mamatay sa ilang at bumalik sa Ehipto, iginawad ng Diyos ang kanilang hiling bilang kaparusahan. Ang kanilang pag-angal sa mga unang mga talata ng kabanatang 14 ay nagkatotoo. Sila ay tunay sila ay pinarusahan ng Diyos ayon sa kanilang hiling. Liban kay Josue at kay Caleb. Ito ang sabi ng Hebreo 3, talatang 18 at 19. At kanino siya sumumpa na hindi sila makakapasok sa kanyang kapahingahan kung hindi sa mga sumuway, kaya't nakikita natin na sila'y hindi nakapasok dahil sa kawalan ng pananampalataya. Ito yung dahilan kaya sila'y hindi nakapasok dahil sa kanilang kawalan ng pananampalataya sa mga pangako ng Diyos. At masakit ang hatol ng Diyos. Ang kanilang mga anak, ang ikalawang henerasyon, ay magdurusa dahil ayon sa salita ng Diyos, dahil sa kawalan ninyo ng pananampalataya. Hanggang ang kahuli-hulihang bangkay ay humandusay sa ilang. At yan ang ipinangako ng Diyos o isinumpa ng Diyos na mangyayari dahil sa katigasan at pagsuway ng unang henerasyon. Ang pagdurusa ng mga anak dahil sa pagsuway ng mga magulang na ninanais ng Diyos ay hindi ninais ng Diyos. Subalit sila ay tatanggap ng kaparusahan ang pangalawang henerasyon dahil sa katigasan ng ulo ng kanilang mga magulang. Subalit, ito ay magsisilbing paghanda ng ikalawang henerasyon sa probidensya ng Diyos. Kaya nga, bagamat na antala, may paggawad ng parusa at walang makakaligtas. May kasabihan tayo sa ating sistema ng hustisya, justice delayed is justice denied. Ito yung tinatawag na isang legal maxim or principle. Kaya isinusulong nito ang mabilis na paglilitis. Dahil kung walang agarang resolusyon upang makamit ang katarungan, ay walang katarungan na maasahan. Dahil kung hindi maaksyonan ang paglilitis, ay posibleng mawala o mawalang saysay ang habla o ang kaso na yon. Subalit, ang pag-antala ng Diyos ay palugit upang tumugon. Ito ay muling isang palugit kung ikaw ay hindi pa tumutugon sa paanyaya ng Ebanghelyo. Ito ay binibigyan ka ng panahon ng Panginoon. Subalit, tiyak ang kanyang hustisya.
Kaya ang hamon ko bilang babala ay ganito, huwag ipagwalang bahala ang pagkaantala ng paghuhukom ng Diyos. Ito'y tiyak. Nang ipaalam ni Moises sa Israel ang hatol ng Diyos, muling nanangis ang bayan. Matinding kalungkutan ang kanilang naramdaman. Nag-iyakan, marahil nagdalamhati. Subalit kung ang akala natin ay tunay na nagdalamhati at nagsisi, nagkakamali po tayo. Ito po yung ating nakita sa talatang 39. Sa kabila ng babala ni Moises, sa halip na makinig na huwag tumungo sa Kanaan dahil sa utos at hindi pagpayag ng Diyos, kabaliktaran, muling pagsuway ang kanilang ginawa. Pagpapatuloy ng kanilang pagrebelde. Walang tunay na pagsisisi. Ang pagdadalamhati ay hindi dahil sa pagsisisi dulot ng kasalanan, marahil nalungkot. Nalungkot lamang sa epekto ng kasalanan at hindi dahil sa kabigatan nito. Walang mas malalim na pagkaunawa o pagkaintindi sa ginawa nila. Hindi totoong pagsisisi. Tinatawag natin itong stubborn unbelief. Ang hindi pananampalataya ay naghahangad na makamtan ang kaligtasan sa pamamagitan ng sariling merito, kakayanan, maging ng kanyang lakas at kapamaraanan. Ganyan yung taong ayaw maniwala o sumampalataya sa disenyo ng Diyos. At ito'y walang saysay at walang pag-asa. Sila ay tumangging pumasok sa Kanaan sa kawalan ng pananampalataya at muli, sinubukan naman ngayon na pumasok sa kawalan ng pananampalataya. Nagdulot ng kanilang pagkatalo at pagkawasak. Kaya ang pangalang forma, ang ibig sabihin destruction o pagkawasak, ay dahil sa kanilang sinapit. Ang tunay na pagsisisi ay magdadala sa iyo upang lumayo mula sa kasalanan. Ganyan ang epekto ng tunay na pagsisisi. Tatalikuran mo ang iyong kasalanan upang tumugon ng pagsunod ayon sa kalooban ng Diyos. Pinapakita sa atin ang pagkakaiba ng godly sorrow at worldly sorrow. Ayon sa 2 Korinto 7, talatang 9, sila'y nalungkot tungo sa pagsisisi. Ito ang kinakailangan para sa kaligtasan. Ganito ang diwa, ganito ang saloobin na isang tunay nagsisisi mula sa kanyang puso sa pagkaunawa at pagkilala na siya nagkasala sa Diyos na banal. Kaya't ang kanyang pag-asa ay mula sa kapatawaran dahil sa kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesus. Kailangan mong tumugon ng may pagsisisi at ang panawagan ng salita ng Diyos ay ngayon na. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon. Ngayon na ang paanyaya sa iyo ng salita ng Panginoon. May nagsabi, there are people in hell who are wishing they could hear the word repent one more time. Marahil may katotohanan, subalit hindi tayo nakakatiyak. Subalit ganito nga ang sitwasyon. Kung hindi ka pa nagsisisi, huwag mo lang hintayin ang bukas, ang paanyaya ayon ng salita ng Panginoon ay ngayon na. Ngunit may babala at paalala din ito para sa mga mananampalataya. Ayon sa talatang 42 at 43, may babala dahil mapanganib. Ang babala nito, kung ang Panginoon ay hindi nyo kasama, ang iyong tatahakin ay maging mapanganib. At totoo yun ang nangyari sa bayan ng Diyos. Dahil sa kanilang katigasan, sa kanilang arogante, katigasan ng kalooban na sumunod sa Diyos, at ang nangyari sa kanila
ay pagkawasak. Kung hindi nyo kasama ang Panginoon, hindi magtatagumpay ang iyong gawain. Anong pagsusumikap ang iyong hinahabol? Anong direksyon ang iyong tinatahak? Ito hinahabol o kung hinahabol mo ito sa iyong lakas at walang patnubay ng Diyos at karunungan niya, hindi ka magtatagumpay. Ano man yan ang iyong gawain, ang inyong pangunguna bilang ama ng tahanan, pagdidisiplina ng iyong anak, maging iyong pagpupursigi sa iyong gawain, sa iyong hanap buhay, kung hindi kasama ang Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Diba ganyan ang paalala sa atin sa Kawikaan 3, talatang 6, sa lahat ng iyong mga lakad, siya'y iyong kilalanin at itutuwid niya ang iyong landasin. Marami rin sa atin marahil ang nakakilala kay Blaise Pascal. Siya ay isang French mathematician at bukod roon, siya ay isang pilosopo at isang teologo. At may isang quote o may sinabi siya na ganito, "1/2 of all ills of life come because men are unwilling to sit down quietly minutes to think through all the possible consequences of their acts." Di ko alam kung ano yung dahilan o ano yung konteksto sa kanyang pagsasabi. Subalit isang napakamagandang paalala. Naway isipin mo at subukin. Pag-isipan mo ang iyong mga gagawin. Dahil may mga konsekwensya ang bawat gagawin natin. Nawa tiyakin mo na ang kinahihinatnan ng iyong pagsusuri ay hindi paghatol ng Diyos dahil sa iyong pagkabigo na pagtiwalaan ng Diyos. At muli, paanyaya ito para sa bawat isa sa atin, sa ating paglakad bilang mga alagad ng Diyos na makita natin ang kanyang kamanghamanghang ginawa para sa atin. At patuloy tayong umasa at maglingkod sa Kanya saan man niya tayo dinala. Kaya muli, ang paalala sa atin ay tingnan natin ang krus ng ating Panginoon kung saan siya nabayubay dahil ito ay nagpapaalala sa atin sa kadakilaan ng kanyang sakripisyo upang tubusin ang mga makasalanan, ang kanyang mga hinirang para sa kanilang ikabubuti at higit sa lahat para sa kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Kaya bilang pagtugon, awitin po natin ang ating huling himno, "Ilapit ako sa krus." Paglilinis ng puso para sumunod at mapaalalahanan sa krus na pinasan ni Jesus para sa mga makasalanang katulad ko at katulad mo.